Magandang araw po mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ang tungkol sa halalan. So kahit nga po 3 taon pa bago po yung 2028 presidential election ay talagang mainit na po yung labanan. Kahit ngayon pong 2025 pa lang ay talagang pinag-uusapan na po yung mga manok nila, yung kanilang mga kandidato na pambato sa pagkapangulo sa 2028 presidential election. So kayo ba mga kababayan, sino ba yung inyong manok Sino ba ang inyong pambato na kandidato? Ayan, mag-comment lang po sa baba at babasahin po natin yan sa susunod po nating upload. So, ngayon ay babasahin ko po sa inyo ito pong mga kandidato na nangunguna dito po sa isinagawang survey nito pong sino ba yung nag-conduct ng survey na ito? Tangeray. Nung Mayo pa pala ito May 27 pa po ito, ipinost po nitong Insurers for Good Governance. So, kinandak po ito ng Tangeray noon pong May 20 hanggang May 21, 2025. So, dito po sa ginawa po nilang survey mga idol at mga kabayan ay patuloy po na nangunguna ito pong si Vice President Sara Duterte. Ito po. So, yung nakuha pong porsyento ng ating pong Vice President na si Inday Sara Duterte, mga kababayan, ay 29%. At yung pumapangalawa ay ito pong taga Bicol, yung dating Vice President din na si Madam Lene Robredo na ngayon po ay mayor po ng Naga City yata kung hindi tayo nagkakamali. So 21% po yung nakuha nitong si former Vice President Lene Robredo. At yung pangatlo, mga kababayan, ay ito pong si Senator Bongo na siya po yung nanguna sa katatapos lamang na midterm election. So si Senator Bongo po ay 15% po yung kanya hong nakuha. At yung pumapang-apat mga kababayan ay ito pong si Rapi Tulfo. Ito pong si Rapi Tulfo na nakakuha po ng 11% mga kababayan. At yung sunod po ay ito hong si dating House Speaker na ngayon nga po ay hindi natin alam sapagkat yung kanyang pangalan ay nadadawit sa maanumalyang flood control project. So hindi natin alam baka hindi na siya makatakbo o baka kung tumakbo man siya, hindi natin alam kung mananalo ito bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. So yung nakuha po nitong si dating House Speaker Martin Romualdez ay 6% mga kababayan. At sinundan po ito nitong dating Senate President din na si yung taga Bicol din, si Manoy Chis Escudero na nakakuha po ng 3% mga kababayan. At yung sunod po ay ito pong si Binoy, si Robin Padilla na nakakuha din po ng 3%. So pareho po sila nitong si Senator Chis Escudero na nakakuha ng 3% mga idol at mga kababayan. So uulitin ko po yung tanong, kayo ba mga kababayan, sino ba yung inyong manok sa 2028 presidential election? So tuloy-tuloy po tayo hanggang doon sa Vice President. Kung sino-sino ba yung mga Vice President na napupusuan ng taong bayan nakakandidato sa pagka-Vice Presidente sa 2028 Vice Presidential election, mga kabayan. So ito po nangunguna po itong si Senator Bongo na napupusuan bilang Vice President. So kapag magkaganon mga kabayan, kung magkaganon, magtatandem sila ni Vice President Sara Duterte at ito pong si Senator Bongo. So payag ba kayo mga kabayan? At yung pangalawa ay ito pong si Bam Aquino. So hindi po malayo na sila din ay magtandem nitong si
Leni Robredo at itong si Bam Aquino. So payag ba kayo mga bayan? At yun pong pangatlo ay ito pong si Rapi Tulfo na nakakuha po ng 11%. At yung pang-apat, ito pong si Miss Insertion kung tawagin po nila. Ito pong si Risa Hontiveros mga babayan. At yung pang-lima ay ito pong si Chis Escudero, 4% po 4% yung kanya hong nakuha. At yung pang-anim ay ito pong kapatid ni Rapi Tulfo, si Senator Erwin Tulfo, 4% din yung kanyang nakuha. At yung pang-pito ay ito pong si Robin Padilla na nakakuha po ng 3%. At sila po yung napupusuan po ng atin pong mga kababayan na gusto nila tumakbo sa pagka-vice presidente sa 2028 vice presidential election. So sabi nga po natin kanina, kahit malayo pa, almost 3 years pa bago po yung 2028 election, 2028 presidential and vice presidential election, ay talagang nagbabakbakan na. Mainit na po yung labanan mga idol at mga bayan. At ito po, pakinggan po natin kung talagang interesado ba o hindi yung ating pong vice president na kumandidato sa 2028 presidential election. Ito po yung kanyang statement. I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin. So ayan po mga idol at mga bayan, maliwanag na napakinggan po natin mula mismo sa atin pong Vice President Sara Duterte na siya po ay kakandidato sa pagkapangulo sa 2028 presidential election. Sapagkat nakikita niya daw na o hindi niya nagugustuhan ito pong nagiging takbo ng atin pong gobyerno ngayon mga babayan. So kung tatanungin po natin sino kaya mga babayan yung manok nitong si former Senator Antonio Trillanes. So ito po, pakinggan din po natin siya kung sino po yung kanyang napupusuan na kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Ito po, Antonio Trillanes. Personal preference ko ay si Senator Risa Hontiveros. 28, for sure I will be participating doon sa preparations para sa presidential candidate of our choice. No? Kasi napaka-importante ito para sa ating bayan, kaya kailangan makilahok tayo. Simula pa lang para siguradong handang-handa pagdating ng panahon. Ngayon kung sino yung presidential candidate na yon, sa ngayon sinusuri pa at pero ang personal preference ko ay si Senator Risa Hontiveros. So ayan po mga idol at mga bayan, maliwanag po na narinig natin mismo kay Senator kay former Senator Antonio Trillanes na yung kanyang napupusuan nakakandidato o gusto niyang kumandidato sa pagkapangulo sa 2028 presidential election ay ito pong si Risa Hontiveros. So kapag ka magkaganon mga kababayan, ay puro babae yung maglalaban-laban sa pagkapangulo. Nandyan unang-una na yung ating pong Vice President na si Sara Duterte, nandyan po si Madam Leni Robredo, at ito pong si Risa Hontiveros na manok, manok po ni Trillanes mga kababayan. So comment lang po kayo sa baba kung sino po yung inyong manok sa 2028 presidential election. So hanggang dito muna yung ating update at abangan po natin yung mga susunod na survey na gagawin po ng Tangeray, Octa Research at ng WRN numero. So hanggang dito muna yung update. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat mga babayan.